Galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahit para walang bahit, linis fantastic sa mesa lang plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Aminado ang pamahalaan na malaki ang papel na ginagampanan ng cold chain infrastructure para mapanatili ang kalidad at market value ng fishery products. Kaya naman ang Department of Agriculture full blast sa pagpapalawig ng cold chain facilities sa buong bansa. Tunghayan ang mga hakbang para buhayin muli ang industriya ng pangingisda, lalo na't ang Pilipinas ay nababalot ng libu-libong mga isla. Dito lang yan sa Masaganang Pinas sa DZRH ngayong Sabado, June 20, alas 10:30 hanggang alas 11:30 ng umaga. Sa masaganang Pinas. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Now we are unboxing MX3 coffee. Each box has 10 sachets of low-acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Caffeine addiction. Yan ang kondisyon ng madalas kinakaharap ng mga taong mahilig sa kape. Isama mo na rin dyan yung mga mahihilig na magpuyat. Bagamat may magagandang benepisyo ang kape sa atin, maaari rin itong magdulot ng masamang epekto sa ating kalusugan kung masobrahan. Kaya naman marami ang naghahanap ng alternatibo na makapagbibigay ng parehong epekto ng caffeine o yung kaya ring makapagpagising gayang na sa kape. Ayon sa mga eksperto, mansanas o apple ang number 1 dyan. Bagamat walang caffeine, mataas ang sugar content at mayroong sapat na fiber ang mansanas na nakakapagpataas din ng ating energy levels. At kung nangangamba ka naman sa sugar content nito, may sagot din dyan ang mga eksperto. Hindi kasi katulad ng mga inumin na nabibili natin, ang sugar content ng mansanas ay natural. Maiiwasan nito ang pagtaas ng ating blood sugar level o yung tinatawag na blood sugar spike
at yung biglaang pagbagsak naman ng ating energy o yung sugar crush na maaaring makuha sa pag-inom ng kape. Bukod pa rito, ang mansanas ay hindi rin nagdudulot ng pagka-addict at dependence. At higit sa lahat, pasok ito sa budget at healthy pa. Kaya naman sa susunod na all-nighter, piliin ang healthier choice. Tandaan, an apple a day keeps the doctor away. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at ibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Pilipinas ang oras, 10:16 ng umaga. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Ang programang naging panata na ang pagsuporta sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa bawat isip at puso ng Pilipino. DZRH, Operation Tulong. Kasama ang Wonder Woman ng lahat, si Miss May Binauhan, ang tulungang may kasamang balitaan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at online DZRH Operation Tulong. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Binauhan sa DZRH Operation Tulong. DZRH Operation Tulong. Good morning! Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga Pilipinas. Ngayon po ay araw ng Huwebes, June 25, 2026. Sa pangalan po ng ating Wonder Woman, Miss May Binauhan, samahan niyo po ako hanggang 11:00 ng umaga dito po sa DZRH Operation Tulong. Ito po si Wina Pearl Hesoro. Ang ating pong Wonder Woman ay andyan ngayon sa Agusan del Norte, partikular na po dyan sa Butuan City, dahil tayo po'y maghahatid ng daan-daang mobility devices. Mamaya-maya po tayo po'y makikibalita. Live na live po mula sa Butuan City, ang ating pong Wonder Woman na si Miss May Binauhan.
Pero bukod po dyan, ngayong umaga pa rin po, meron pa rin tayong pasyenteng tutulungan. Walang iba kundi si Mama Rachel Barongan. Pero ang ating pong makakausap ay ang kanyang asawa po na si Sir Agustin Borongan. Mamaya-maya po yan. Pero bago po dyan, bukod nga po sa bagyong Francisco na meron po na nandito pa rin sa loob ng Philippine Area of Responsibility, isang bagyo na naman po ang nagbabantang pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Tayo po muna yung makibalita mula po sa DOST Pag-asa kung ano na nga po ba ang kalagayan nitong dalawang bagyong minomonitor ng ating ng ating Pag-asa. Live po mula po sa DOST Pag-asa si Dr. John Manalo. Magandang umaga po, Dr. John. Magandang umaga po at ganoon din sa ating mga taga-subaybay. Ito pong si Bagyong Francisco ay mas sumina pa from typhoon category ngayon. Ito ay severe tropical storm na lamang at palayo pa po ito ng palayo sa ating bansa. Nasa 510 kilometers na po ito away sa northeast ng Itbayat, Batanes. Naka-signal number 1 pa rin po yung probinsya ng Batanes, pero habang papalayo po ito sa mga susunod na issuance natin ay pabuwas yung magiging epekto nito in terms of both ng winds at mga kaulapan o mga pag-ulan, particular na sa extreme northern Luzon, yung Batanes at ganoon din dito sa Babuyan Islands. Yung isa pa po natin na minomonitor, Tropical Storm Higos, ito po yung international name niya, ay nagbabanta po na pumasok within the day. At pagpasok po nito, itatawagin natin ito na Bagyong Gardo. Sa kasalukuyan, ito po ay nasa layong 1,660 kilometers east ng northern Luzon. Ito po ay kumikilos pa west-northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. Yes po, papasok po ito ng Philippine Area of Responsibility. At bukas din naman ay lalabas din po ito. Ibig sabihin ay papasok lang po siya ng panandalian, pero wala po itong magiging direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. At ang pinaka-posible lang na maging epekto po nito ay humila ng habagat. Pero sa ating pong analysis ay magiging mababa din yung tsansa ng mga sobrang lalakas na mga pag-ulan. Kaya ang pinaka-makaka-apekto po talaga sa ating bansa ay itong southwest monsoon. Kaya naman po dito sa Metro Manila, sa malaking bahagi ng Luzon, ay magpapatuloy na makakaranas tayo ng maulap na kalangitan hanggang bukas. At bukas po hanggang Friday, by Saturday and Sunday ay mas mababawasan na po yung kaulapan dito sa Metro Manila, sa northern part ng ating bansa. Pero may impact pa rin po ito, particular na sa western section dito sa mga babanggitin nating probinsya, Zambales, Bataan, ganoon din sa Occidental Mindoro, northern portion ng Palawan, ganoon din sa Western Visayas, particularly yung probinsya ng Antique. At yan po yung ating update mula dito. Opo, Dr. John, ilang katanungan lang po. Tama po ba, Dr. John, ito pong Bagyong Gardo na posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayon at lalabas din naman bukas, wala pong direktang tama sa atin, wala po tayong mararamdaman? Yes po. At hindi rin po tayo magtataas ng anumang signal number throughout the country. Opo, Dr. John. Ilan pa po ba, Dr. John, ang inaasahan po, pa po nating papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong taon po? Ngayong taon po, dahil naka-anim na tayo, simula pang 5 si Esther and then itong si Francisco and then magbabanta itong si Gardo since 19 to 20, around 14 pa po na 14. bagyo. Opo, 1 to 2 po yung ating forecast ngayong buwan ng Hunyo, pero actually umabot na po ng 3 at pagpasok nitong si Gardo. And then sa susunod na buwan po ay 2 to 4, 2 to 4. 4 na bagyo. Opo, pero may nakikita na tayo ng mga signals na first week ay may potential na po na may mamuo as early as first week dito sa buwan ng July. Ito pong as of 9-10, Sir Dr. John, meron po kayong nilabas na thunderstorm advisory. Ito po ay dala pa rin po ng habagat. Yes po. Primarily po, habagat po yung may dala niyan. Maraming salamat po, Dr. John. Maraming salamat din po at ingat po tayo. DZRH Operation Tulong. Yun po binabanggit po ni Dr. John Manalo mula po sa DOST Pag-asa. Napapasok nga po sa Philippine Area of Responsibility ito pong bagyo. Si Bagyong Higos na nasa labas pa po ng PAR. Sakaling pumasok po ng PAR, tatawagin po itong Bagyong Gardo. At bukas rin po, araw po ng Biyernes,
lalabas na rin po yan ng Philippine Area of Responsibility. So wala naman pong direktang tama. Hindi naman po natin mararamdaman ang bagyong Gardo. Pero as of 9:10 a.m. po, naglabas ng thunderstorm advisory ang DOST Pag-asa dahil posible pong makaranas ng moderate to heavy rain showers ang ilang pong bahagi sa Batangas, partikular na po sa Tingloy, Batangas City, Mabini, Bawan, San Luis, pati po dyan sa Taal, San Pascual, Calatagan, Calaca, Balayan, Lemery, Santa Teresita, Lian, Nasugbu at Tuy. Pati po sa Bulacan ay makakaranas din po ng moderate to heavy rain showers, partikular na po sa Santa Maria, sa Pandi, Balagtas, Bulacan, Bukawe, Obando, Mekawayan, Marilao, Giginto, Plaridel, Malolos, Norzagalay, San Jose del Monte, Angat, Bustos, Paumbong, Pulilan at Baliwag. Pati po sa Metro Manila, partikular na po sa Navotas, Valenzuela, Malabon, Caloocan at Manila ay makakaranas po ng moderate to heavy rain showers sa susunod po na 2 oras. Kaya naman po sa ating mga kababayan dyan, ingat-ingat po tayo, lalo na meron pa rin pong habagat. Sa ating naman pong pagbabalik, pupuntahan na po natin ang ating pasyente ngayong umaga. Pilipinas ang oras, 10:25 ng umaga. Ang oras na yan. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow. White rose. White rose papaya, wow. White rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Sinisiguro kong tama ang aking choices. Tamang pagkain, lifestyle, at ang partner ko, MX3 Capsule. Gawa ito sa ISO at GMP certified na planta. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Helps avoid knee joint pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom. 2 capsules araw-araw. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta,
Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Nakarinig lang ako ng bola sa court, takbo na ako dun sa... Sobrang grateful ko nung time na yon, dream come true para sa akin. So sa isip ko lang nun, di ko to sasayangin. Dream ko to eh.
Tapos, yun na din, nakakatulong na ako sa family ko. Kasi ako lang din yung breadwinner eh. Ako yung panganay. Tapos, nasa college pa yung mga kapatid ko. Yun ang tulong-tulong lang din sa kanila. Pero ngayong conference, yun na, mas dodoblehin pa namin ang trabaho namin. Hi, I'm JB Bahio from NLEX Road Warriors. Panoorin ang aking interview sa Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. This Saturday on Scene Zone, chikahan with indie darling Clara Benin at rewind din tayo sa Senti Feels na hatid ng kanyang Really Got Me Thinking concert. At kilalanin ang US OPM girl group na May May, humandang ma-LSS sa kanilang debut single na Telebong. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinahuhan sa DZRH Operation Tulong. DZRH Operation Tulong. 10:37 na po ng umaga at sa punto pong ito, atin na pong makakausap ang tutulungan po natin ngayong araw po ng Huwebes. Ang pangalan po niya ay si Ma'am Rachel Barongan, 52 years old mula po sa Quezon City. Si Nanay Rachel po ay walang trabaho, pero bata pa lang po siya ay mahilig na po siyang magbuhat ng mabibigat na gamit. Galing po sa bundok, gamit lang po ang kanyang ulo. Meron po siyang asawa at may isang anak na nag-aaral. March 2025, dito po nagsimula na si Ma'am Rachel ay napaupo po sa kanilang sala, sa kanilang bahay. Pagkatapos po nito ay nakaramdam na po siya ng sakit sa kanyang balakang. Kaya po nagpa-check up si Ma'am Rachel sa Philippine Orthopedic Center. Sabi po ng kanyang doktor, lumuwag daw po umano ang buto sa tuhod ni Nanay Rachel. Kaya po pinapaiwas na po siya sa mga pagbubuhat po ng mabibigat na bagay. Dahil po delikado na po ang kanyang kalagayan, kaya po kailangan ng operahan si Nanay Rachel. Samantala po ang kanyang asawa naman ay family driver, na siya lang po ang tanging inahasahan sa kanilang pangangailangan araw-araw. Tinatherapy naman po si Nanay Rachel 3 beses sa isang linggo dahil hindi po siya makatayo. Ngayong umaga po ang ating pong makakausap ang kanyang asawa po na si Tatay Agustina Borongan. Pero bago po yan, pasok po muna tayo ng Flash Report. Flash Report. Flash Report! Panibagong planong mass shooting sa isang paaralan sa Leyte. Napigilan ng otoridad sa tulong ng tip mula
Mula po kay Senator Bam Aquino, ayon po kay DILG Secretary John Vic Remulla. Abangan po ang iba pang detalye mamaya po kay RH52 Edniel Parosa. Flash Report. Flash Report! Basta't may nangyari, unang maririnig sa kauna-unahan. DZRH Flash Report! Nasa kabilang linya na po natin si Tatay Agustin Borongan, ang asawa po ni Nanay Rachel Borongan. Magandang umaga po, Tatay Agustin. Magandang umaga naman, Ma'am. Opo, Tatay, kamusta po si Nanay Rachel? Asap na, nasa bahay pa rin siya, nag-i-hit po kami ng schedule. Schedule nyo, Tatay, po ito po para sa operasyon. Opo. Opo. Tatay, magkano po bang hinihingi sa inyo? Base po dito, hinihingan po kayo ng 510,000 pesos. Tama po, Tatay? Yes, ma'am. Para po sa surgery. Anong surgery daw po ito, Tatay, na kinakailangan pong gawin para po kay Nanay Rachel? Implant, ma'am. Titanium implant. Titanium implant. Opo. Tapos, Tatay, kinakailangan daw po bang buuhin nyo muna itong 510,000 bago po isa lang po si Nanay Rachel? Yes, ma'am. Sa ngayon po, Tatay, kamusta po? Meron po kayong isang anak, tapos yung anak nyo po nag-aaral. Nasa anong grade na po, Tatay, yung anak nyo? College na, this coming pasukan. College na po, ngayong pasukan. Opo, tapos nag-iisang anak nyo lang po si, ito pong, ano po to, Tatay? Babae po, lalaki? Babae po, 18 years old. Opo. Sige, Tatay, pwede nyo po ba kaming kwentuhan? Ano po ba ang nangyari kay Nanay Rachel? Kasi nung simula nga po bata siya, ang trabaho niya, kasi abandoned child siya. Yung hanap buhay niya sa bundok, Opo. bababa ng mga gulay, ng mga crops. Yun. Tapos, hanggang sa, cycle ng buhay niya, hanggang nag-asawa kasi, nagsama kami 1997. Hindi pa nag-o-occur yung ganong problema. Nagkakaedad. Ngayon, bago nangyari yan, medyo may sumasakit na rin sa balakang. Pero pa yan, bago pa lang kami nagsasama, hindi pa yung sa liig. Opo, Tatay. Tapos, sinabi nyo nga po na kinakailangan nyo po ang 510,000 pesos para sa operasyon ni Nanay Rachel. Pero sa ngayon, Tatay, magkano na po ba ang naililikom ninyo? Nasa na kami, ma'am, may maipit ako na 200 plus. 300. Sabihin na natin, Tatay, na meron na po kayong naitatagong 300. Sa ngayon po, kinakailangan nyo ng 210,000 pesos para po maoperahan na si Nanay Rachel. Opo. Di po ba, Tatay, pwede dito yung halimbawa, parang pareho po sa Philippine Heart Center na 20% muna ng 510,000 o kailangan po talagang buuhin muna ang 510 bago po maoperahan si Nanay Rachel? Kailangan daw po buo kasi yung private po yung supplier. Kaya kailangan pong buuin yung 510. Opo. Sige po, Tatay, nasa inyo pong pagkakataon na manawagan po kayo sa mga nakikinig at nanonood para po kay Nanay Rachel Borongan. Magandang umaga po sa lahat. Ako si Agustin Borongan. Humingi ng tulong para sa aking asawang si Rachel Borongan. Bedridden po ngayon sa bahay at nag-iintay ng schedule sa Philippine Orthopedic Center for implant procedure. Sana po matulungan niyo kami. Ayan po. Para po sa mga gustong tumulong kay Nanay Rachel Borongan, pwede po kayo magpadala sa GCash account po ng DZRH Operation Tulong na 0956-197-9471. Ulitin ko lang po ang GCash account ng Operation Tulong na 0956-197-9471. Pwede po kayong magpadala dyan at pakilagay na lang po na ang inyong donasyon ay para po kay Nanay Rachel Borongan. Tatay! Yes. Opo, pansamantala, Tatay, tanggapin niyo po muna
Ang ibibigay po sa inyo mula po sa ating Senator Lito Lapid na 2,000 pesos. Maraming salamat po. Opo, at tatay, meron pa rin po. Magbibigay po ng 3,000 pesos ang ating pong MG Forex, si Sir MG Forex, si Sir Michael Guy. Sige po tatay, pasalamatan po natin sila. Maraming salamat, Senator. Malaking bagay na po yan kung mula sa puso. Saka si Michael Guy, ang listener niya ako, makilala ko lahat po yung mga sinabanggit. Maraming salamat po sa lahat ng mga tumutulong. Opo. Sige tatay, wag po kayong mag-alala. Sisikapin po natin na matulungan pa po kayo. Opo. Salamat po, Ma'am Reyna. Opo. Ingat po kayo, tatay. Ingat po ako kay Ma'am May. Opo. Ingat po kayo, tatay. At pasabi na lang din po kay Nanay Rachel, natatagan niya po ang kanyang loob, ha? At pagaling po siya. Salamat po. Opo. Maraming salamat po, Tatay Agustin. Ayun po ang nakausap po natin ngayon, si Tatay Agustin Borongan, ang asawa po ni Nanay Rachel Borongan, na meron pong spinal cord condition. Sa mga gusto pong tumulong, pwede po kayong mag-send sa aming GCash na 0956-197-9471. Yan po ha, sa mga gusto pong tumulong. Sa atin naman pong pagbabalik, makakausap na po natin ang ating pong Wonder Woman na si Miss May Binauhan mula po dyan sa Butuan City. Pilipinas ang oras, 10:45 ng umaga. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2.
17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinahuhan sa DZRH Operation Tulong. DZRH Operation Tulong. 10 minuto na lang po bago mag-alas 11 ng umaga. Atin na pong dakuan ang ating Wonder Woman na nandyan po ngayon sa Butuan City sa Agusan del Norte. Dahil daan-daang mobility devices, ipamamahagi po sa mga PWD sa 2 araw na Walk with Faith ng siyam na nagsasama-samang Rotary Clubs sa Agusan del Norte. Kapartner po ang DZRH Operation Tulong. Live po mula sa Butuan City, ang ating Wonder Woman, RH13, Miss May Binauhan. Magandang umaga po, Miss May. Piwina, magandang umaga at napakainit na umaga mula sa lalawigan ng Agusan del Norte, no? Dahil lumipad nga ang team DZRH Operation Tulong dito sa lalawigan ng Agusan del Norte para sa isang malakihang partnership natin sa siyam na Rotary Clubs mula sa Districts 3830 mula dyan sa Metro Manila at 3860 naman dito sa Agusan. At yan ay ang Walk with Faith, a joint project with Area 3E and 3F na tinaguri ang mobility devices distribution for PWD. So yung ating mga person with disabilities. Ang partnership na ito ay sa pangunguna ng Rotary Club of Makati Sobel at ang Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, kung saan ang talaga naman nating napakasipag, talagang hindi natin itong iiwanan. Sobrang pagmamahal sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung ating mga PWD. Ang president ngayon ng Makati F. Sobel ay walang iba kundi si Sir Emil Orencia at ang wheelchair specialist ng Church of Jesus Christ the Latter-day Saints. At ang host club ngayon ay ang Rotary Club of Midtown Butuan, Area 3F, District 3860. At dito nga ginaganap ngayon sa second floor Social Hall, People's Government Center ng Cabadbaran City Hall dito sa lalawigan ng Agusan del Norte. Kaya ngayon pa lang pinapasalamatan na natin ang butihing alkalde po ng Cabadbaran City. Walang iba kundi si Mayor Judy Chin Amante and of course ang kanilang governor ng Agusan del Norte, Governor Maria Angelica Rose del Amante. At dito ngayong araw ay ongoing na yung programa Ipiwina. Alas 10 ngayong umaga nang magsimula po yung Walk with Faith sa pamagitan ng mga messages ng mga opisyal ng iba't ibang Rotary Clubs. At I think ang nagsasalita pa ngayon ang Past Assistant Governor at siyang Project Chairperson ng Rotary Club of Midtown Butuan, si Ma'am Maria Teresa Salisep. Pero nasa tabi na natin ngayon ang talagang isa sa sabi nga natin ito lumilibot sa buong Pilipinas, magkaibigan Sir Emil Orencia. Sir Emil, magandang umaga po at live tayo sa DZRH Operation Tulong ngayon. Magandang umaga, Miss May, lalo-lalo na sa inyong mga tagapakinig sa Operation Tulong ng DZRH. Maraming salamat sa pagpunta nyo dito at sinamahan nyo kami sa partnership natin dito sa wheelchair provisioning na Walk by Faith or Walk with Faith ng siyam na clubs dito sa Rotary Club ng District 3860. Sir Emil, bigyan nyo nga po kami ng maikli lang na kasaysayan. Yung Walk with Faith, I think ang unang simula nito ay hindi Walk with Faith. Ang talagang simula nito ay yung Walk for Life. Walk for Life. Yan ay sa aming club na Rotary Club of Makati F. Sobel. Pero itong Walk with Faith, ito yung ginawa ng 3860 na district nung kami ay kinonceptualize namin ito nung last year pa actually. Na wino-work out namin ito nung March pa last year.
Pero dahil napakaraming beneficiaries dito na mahigit 200 or kulang-kulang 200 na beneficiaries, hindi ganun kadali na i-organize ito. Kaya napakaraming involved dito. Kaya nung hinatid ang wheelchair dito ng C-130 ng Philippine Air Force, ay nag-iyakan sila. Nasabi nila, ito na yon, totoo na to. Kaya ito ay tinawag nilang walk with faith. Ayun, yung pala yung story, Ipiwina. Pero alam mo, hindi hindi biro yun. At syempre sabi nga ni Sir Emil, inilipad ng C-130 yung napakagandang mga wheelchair. Alam mo ba, Ipiwina, tanong natin kay Sir Emil, ang worth ng wheelchair bawat isa, Sir Emil, magkano nga po inaabot? Ito ay nasa 10,004 ang isang wheelchair, isang unit yun. Diba, Ipiwina, at yung mga magkakaroon nito, talaga namang for life na nila yung paggamit sa tibay ng wheelchair na ito, na ang DZRH Operation Tulong ay isa sa mga pangunahing beneficiary na rin ng kanilang mobility devices project, di ba Sir Emil? Tama. Itong wheelchair na to ay malaki yung maitutulong sa mga beneficiary, sa mga PWDs natin, kasi kakaiba tong wheelchair natin ito ay na-customize based dun talaga sa tamang sukat nila, sa arm, sa feet, tsaka dun sa backrest. Para ito ay komportable sila at hindi makaka-harm sa kanilang health condition. At sa katunayan, Ipiwina, bago ma-assemble yan, ay mayroon silang, actually ang team ng Sir Emil ay yung tinatawag nilang mga wheelchair assessor. Tama, Sir Emil? Tama. Meron tayong mga kasamang mga volunteers na mga wheelchair assessors na galing din ng Manila, Cagayan de Oro, tsaka Iligan, para i-assess nila yung mga PWDs natin dito na nangangailangan ng wheelchair at mabigyan ng tamang size at tamang type ng wheelchair. Ayun, at yun ang benepisyo ngayon ng para sa ating mga beneficiaries ng wheelchair na ipamamahagi simula ngayong araw, Ipiwina, day 1 pa lang ito, no? Oo, day 1 dito tayo sa Cabadbaran City, at ang day 2 tomorrow sa Butuan City ang ating day 2. Ito ay maraming beneficiaries dito. Sobrang dami. Sobrang dami to sa Butuan. Ito ay gagawin sa Robinsons Mall. Wow, ayun, nakita mo Ipiwina ha. Malaking area ang kakailanganin natin dahil ito ay almost 100 plus na mga wheelchair ang ipamamahagi. Hindi po ito yung mga standard lang, Sir Emil. Meron ding, I think, meron kayong category, hindi lang mo yung standard na tinatawag ninyo, meron pa. Tama, Miss May, no? Meron tayong cross-terrain, active wheelchair. Ito ay para sa mga active user na kailangan nilang mag-travel through wheelchair ng mahaba ng kilometro, yung mga tina-travel nila. Wow. At ito ay nalalagyan ng attachment na pwede nilang i-propel sa kamay lang. Sa kamay lang. Nang hindi na kailangan may nagtutulak. Hindi na kailangan nagtutulak. At the same time, Ipiwina, pag makita mo siguro yung pinapakita natin mga footages, may mga tools yung wheelchair nakalagay sa isang bag, nakalagay dun at nakabitin dun sa may ng wheelchair. Yun po ay talagang pinasadya na ninyo, no, Sir Emil? Tama yun, Miss May, kasi para ma-maintain nila yung kanilang mga wheelchairs. Kasi kailangan nilang mahigpitan yung mga bolts kasi tumatagal yan, lumuluwag yung katagalan. Kaya meron silang mga kit doon para ma-adjust nila yung bolt ng wheelchairs. At pagka na-flat yung gulong, mabubulkanize nila. Merong kit doon. Ayun. Alam mo, Ipiwina, isa ito sa adhikain ng DZRH Operation Tulong din at the same time na binabanggit natin every now and then kina Sir Emil na maabot yung mga remote areas ng ating bansa katulad nito. Dahil marami pa tayong mga kababayan, di ba Sir Emil, ang hindi talaga nabibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng mobility device sa tanang buhay nila na sila ay PWDs. Tama, Miss May. Kaya lumilibot tayo sa Luzon, Visayas, Mindanao, lalong-lalo na sa mga malalayong area na hindi na talaga naaabot. So, yun ang natin. May plano nga kami sa Tawi-Tawi, pero wino-work out pa namin regarding this security reason. Ayun. So, pupunta tayo ng Tawi-Tawi, Ipiwina. Ikaw naman ang susunod. Tayo ay sasamang iikot dahil sabi nga natin, isa sa mga adhikain natin at advocacy na rin sa DZRH Operation Tulong dahil sa inspirasyon na binigay sa atin ng Sir Emil Orencia mula sa The Church of Jesus Christ, the Latter-day Saints. At ngayon,
although bababa na siya bilang presidente ng Rotary Club of Makati, FSOPEL, pero tuloy-tuloy, di ba? Tuloy-tuloy lang. Ito isang advocacy natin na kahit hindi na tayo presidente ng Rotary Club of Makati at Subel, ito ay magpapatuloy at ito ay susuportahan ng mga susunod na presidente na. Ayun, baka meron po kayong mensahe, unang-una sa ating mga recipients, Sir Emil, hindi biro itong mga ginawa po ninyo o ginawa natin in partnership sa 2 araw until tomorrow. Baka may mensahe po kayo sa kanila. Para sa mga PWDs na bibigyan natin ng wheelchairs ngayon, ma-awardan ng wheelchairs, sana alagaan ninyo itong wheelchairs na to para tumagal. Ang lifespan kasi neto, kung talagang maalagaan, naabot to ng mga 8 to 10 years. So sana alagaan nila yan at yan ay magiging kaakibat nila sa paghahanap nila ng trabaho o sa kanilang eskwela, sa pagtulong sa kanilang pamilya sa household chores. So yun lang ang hinihiling namin na sana alagaan nila itong wheelchair na to. At patuloy sana silang magpasalamat sa ating Panginoon Diyos. Ayan, okay, very well said. Maraming salamat, Sir Emil. Susunod na si Sir Emil, medyo mainit dito, no, Sir? Ayan, medyo ipiwi na, alam mo, nakikita mo, sikat ng araw. Oo nga, Miss May. Napakainit ang sikat ng araw dito sa Agusan del Norte, particular dito sa Cabadbaran City. But anyway, tuloy-tuloy yung programa until now. Maya-maya si Sir Emil na yung magsasalita. Siyempre, bago tayo magtapos ay siguro i-acknowledge lang natin yung Area 3E ng mga Rotary Club of Butuan North, Rotary Club of Central Cabadbaran, Rotary Club of Downtown Butuan. Sir Emil, do the honor please. Rotary Club of Downtown Butuan, Rotary Club of Butuan East Central, sa Area 3F, Rotary Club of Butuan, Rotary Club of Midtown Butuan, Rotary Club of Central Butuan, Rotary Club of the Uptown Butuan, and Rotary Club of Butuan Highlands. Ayun. So, yung mga Rotary Clubs na nagsama-sama, ipiwi na. At mamaya ay si Isa naman sa ating programa mamayang hapon, yung maghahatid naman ng mga updates mula dito sa maghapon na ito na mobility devices distribution for person with disabilities. Of course, mula dito sa Cabadbaran City, sa lalawigan ng Agusan del Norte, at syempre kasama natin ang buong puwersa na ating mga partners, and of course from DZRH Operation Tulong dyan po sa Manila. Ako naman may binauhan para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH13, Miss May Binauhan. DZRH Operation Tulong. Habol po muna tayo ng report. Panibagong planong mass shooting sa Leyte, napigilan ng otoridad sa tulong ng tip mula po kay Senator Bam Aquino. Ayon po yan kay DILG Secretary John Vic Remulla. Ang buong detalye sa report ni RH52, Edniel Parosa. Edniel? Napigilan ng otoridad ang isang planong copycat mass shooting incident sa Leyte kagabi. Ibinunyag ni Interior Secretary John Vic Remulla dito sa Campo Crame na isang 14 anyos na estudyanteng nagngangalang Jasmine ang nagbanta ng pamaril at pananaksak sa Tolosa National High School. Ilang araw lamang matapos ang parehong insidente sa Tacloban City sa parehong probinsya. Nabisto ang plano ng grade 10 students sa tulong ng tip mula kay Senador Bam Aquino at tumimbre kay Secretary Remulla pasado alas 8 kagabi. Kwento na Remulla, nagbanta ng karatan ng estudyante gamit ang maraming dummy accounts sa social media at nasa natuntun siya ng Criminal Investigation and Detection Group. Posible umanong na-impluensya ng naunang shooting incident sa Tacloban ng naturang mag-aaral sa Tolosa dahilan upang tawagin ito ng kalihim bilang copycat na tangkang shooting incident. Kapag alaman kasing wala namang access sa baril ang bata, pagi ang kanyang mga magulang sa halip na batid na mayroong family issues at personal na problema itong grade 10 student na isa rin umanong fan o masugid na paglalaro ng online game na Gorebox. Pakinggan natin Secretary John Vic Remulla. But the information I have is that avid fans sila ng Gorebox. Is it testing? I think so. At sila, avid fans ng Gorebox. So yung game na yan, sa mga kagulang, alam ko rin yung mga kagulang kasi napakadeligato yun. Yan ang tinig ni Secretary Remulla sa ating tanong kung mayroon bang elemento na extremism itong surod-surod na karahasan sa mga paaralan. Samantala, irerekomenda raw ng kalihim sa Kongreso ang marebisa ang ilang mga tinawag na infirmities o kapalyahan
ng batas sa pag-iingat ng baril. Gayon din, may kipag-ugnayan ang DLG at Philippine National Police Department of Education para sa mas maigting na seguridad sa mga paaralan. Payo naman ang kalihim sa mga magulang at ilan pang mga merong impormasyon sa mga nakikitang mga banta online ay itigad na itawag sa 911 ang kahit anong klase ng impormasyon kaugnay ng planong mass shooting sa mga paaralan. Ako si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinahuhan sa DZRH Operation Tulong. Maraming salamat RH52 Edniel Parrosa. Sa pamamagitan po niya, dito na po nagtatapos ang ating pong isang oras sa paghahatid ng tulong at serbisyo sa ating mga kababayan na may kaunting balitaan. Sa pangalan pa rin po ng ating Wonder Woman na si Miss May Binauhan, ito po si Bina Perlasoro para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, 4 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay.